Napulot lang ng pamilyang Chavez ang kaawa-awang sanggol sa isang basurahan. Parehas kasing nagtatrabaho ang mag-asawa sa isang factory at pasado 11:00 na ng gabi nang makauwi sila at marinig nila ang paulit-ulit na iyak ng isang sanggol. Noong unay, takot pa ang bumalot sa katawan ng ginang dahil naniniwala kasi siya sa mga istorya ng tiyanak na nagbabalat kayo. Pero dahil na rin sa katapangan ng asawa nito, kaya pinakinggan nila kung saan nanggagaling ang iyak. At doon pa lamang nila napagtanto na galing ito sa basurahan. Dali-dali nila itong tiningnan at nakabalot pa ng lampin ang bata. Parang kakaanak lang dahil hindi pa natatanggal ang umbilical cord nito. Diyos ko, Ben! Sanggol? Gulat na sambit ni Aling Soli. Diyos mio! Sino ba ang walang awang magulang ang naglagay dito sa sanggol? Sagot naman ni Mang Ben. Tara na at dalhin natin yan sa ospital. May oras pa naman. At iyon na nga ang ginawa ng mag-asawa. Dinala nila ang sanggol sa may pinakamalapit na ospital at mabuti na lamang ay walang naging problema dito. Mahigit 4 na araw ding nanatili ang pobreng sanggol sa ospital at binibilhan na lamang nila ito ng gatas para hindi magutom. Na-report na din nila ang nangyari pero walang nagpunta sa ospital para kunin ang bata. Nagkakasigurado ang mag-asawa na baka sinadya talagang iwan ng ina ang kanyang anak. Mabuti na lamang din at nag-overtime sila dahil kung hindi, baka hindi nila agad na-rescue ang bata at nawalan ito ng buhay. At dahil walang umaako sa sanggol, ay nagpasya na lamang ang mag-asawa na ito'y ampunin at akuing sariling anak. Kahit hindi naman sila mayaman, ay naggagawa pa rin nilang ibigay ang pangangailangan ng mga bata dahil 5 miyembro sila sa iisang bahay. Pinangalanan nila ang sanggol na Angel dahil para sa kanila, isa itong anghel na nahulog mula sa langit. Lumaki si Angel na mabait, maputi, maganda at masayahin. Kahit palagi siyang binubuli ng mga kinikilala niyang kapatid na sina Ara at Kim, ay hindi pa rin gumaganti si Angel. Bagkus ay ngumingiti lamang ito. Hindi din maiwasan ng dalawa na hindi mainggit sa kanya dahil siya ang laging honor student at palaging matataas ang marka. Hindi naman din sinekreto ng ginang at Ginoo ang totoo kay Angel na siya'y ampun lang dahil karapatan iyon ng bata. Pero imbis na magalit at magtampo ay mas minahal pa ni Angel ang kinilala niyang mga magulang dahil niligtas siya ng mga ito at minahal na parang sariling kadugo. Nakagraduate ng elementary, high school at pagdating sa kolehiyo ay nakakuha ng scholarship ang dalaga. Kaya naman nakapagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral sa isang pribado at sikat na universidad. At dahil nasa syudad pa ang nasabing paralan, kaya nag-dorm na lamang din ang dalaga doon dahil isa na rin iyon sa sinagot ng scholarship niya, pati ang kanyang monthly allowance. Umuuwi-uwi naman siya sa kanila kapag Sabado, kaya labis ang sayang nadama ng mag-asawa kapag nakakauwi ang dalaga. Ay, naku anak, saktong-sakto lang ang dating mo at natapos ko nang lutuin ang paborito mong adobo. Magiliw na wika ng ina. Aw, salamat nay. Pasensya na po at wala po akong dalang pasalubong ha. Nakabudget na po kasi ang allowance ko para sa mga projects ko eh. Ay, ano ka ba anak? Ayos lang yun. Makita ka lang namin ng tatay mo, sapat na yun para sa amin. Teka lang ha, at ihahanda ko na muna ang mga pagkain para makapaghapunan na tayo. Tumango naman si Angel, saka naupo na rin.
Ilang sandali pa'y lumapit naman ang kapatid niyang si Ara, kaya doon niya na ito nginitian. Hi Ara, kumusta? Nox, kung makapagtanong ka, ay parang sa abroad ka galing ah. Weekly ka namang nakakauwi dito, kaya huwag kang OA. Ang yabang-yabang mo na, porket ikaw lang ang nakapag-college sa ating tatlo. Ito naman, parang hindi na nasanay oh. Kahit noon pa man, araw-araw naman talaga akong nangungumusta sa inyo, diba? Tsaka, kinukumusta ko rin ang trabaho mo. Maayos naman ba doon? Oo, maayos. At nakakatulong na kami ni Kim sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi gaya ng iba dyan, paral-aral lang, pa-travel-travel. Wala namang nabibigay na pera. Hoy, Ara, iyang bibig mo ha. Sumusubra na. Karapatan ni Angel ang mag-aral dahil pinaghirapan niya yan. Isa pa, hindi naman siya naghingi ng pera namin ng nanay mo, kaya wala kaming problema dyan. Kung sana'y ipinasa niyo din ang exam para sa scholarship, di sana nasa kolehiyo na din kayo ngayon. Noon pa man, sinabi na namin ng nanay niyo na hindi namin kaya kayong pagkolehiyuhin dahil wala kaming panggastos. At itong si Angel, nagsumikap yan para makapagtapos. Sabat naman ang kanilang ama. Ay sus, ang sabihin mo tay, paborito nyo lang talaga tong ampon nyo, kaya ganyan kayo. Ay nako, walang paborito sa inyong lahat. Palagi lang kaming natutuwa kay Angel dahil mabait ito at matalino. Hindi niya kami binibigyan ng sakit ng ulo ng nanay mo, hindi gaya nyo ni Kim. Kaya tumahimik ka na lang ha. Maging masaya na lang kayo sa kung anuman ang narating nitong kapatid nyo. Kapatid? Ha, baka peking kapatid. Irap ni Ara saka iniwan na ang dalaga. Napakaswail. Pagpasensyahan mo na ang kapatid mo anak. Naiinggit lang yun. Alam mo namang pangarap niya ring makapag-aral ng kolehiyo. Ayos lang po tay. Hayaan niyo po. Kapag nakapagtapos na po ako at nakahanap ng magandang trabaho, papag-aralin ko po sila ni Kim. Salamat naman anak dahil sinasama mo pa rin sila sa mga plano mo. Ngumiti na lamang si Angel at hindi na nagsalita kahit naman masama ang trato sa kanya ng mga kapatid mula pa noon ay mahal niya pa rin ang mga ito dahil kabilang sila sa mga taong tumanggap sa kanya. Third year college na si Angel at kumukuha ng kurso sa pagtuturo. Kahit noon pa man ay iyon na talaga ang gusto niya, kaya pagbubutihan niya pa para maging isang ganap na guro. Hanggang sa mag 4th year siya at nagsimula na ang OJT nila, ay na-assign si Angel sa isang private school na eksklusibo sa mga mayayamang pamilya lang. At dahil secondary teacher siya, ay na-assign siya sa high school. Wala namang problema noong unang mga araw niya sa kanyang OJT. Pero napansin niya din na may isang Arvin Argenti sa class list niya, pero wala siyang Arvin na nakikita sa classroom. At dahil concerned siya sa mga estudyante niya, ay kinuha niya ang impormasyon ng guardian ni Arvin at pinuntahan na nga niya ito sa kanilang bahay pagkatapos ng kaniyang duty. Pagdating ay pinapasok naman siya agad ng gwardya at ng kasambahay. Napakalaki ng bahay ng kanyang estudyante at sobrang yaman talaga nito. Hindi basta-basta. Ilang sandali pa'y lumapit namang muli ang kasambahay at nilagay ang isang tray na may lamang juice at chocolate cake. Pakihintay lang po ni Doc Arky ma'am ha, at parating na din po iyon. Wika naman nito. Oh no worries po ate, dito lang po ako. Ngiting sagot naman din ni Angel. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay may kotse na siyang narinig na papasok. Kaya doon na nga bahagyang inayos ni Angel ang sarili at naupo ng maayos. Maya-maya pa'y pumasok na nga ang napakagwapong lalaki na base sa uniforme at sa tawag ng kasambahay dito ay isang doktor.
Mabuti na lang at nakontrol agad ng dalaga ang kanyang pagkamangha at nagawa pa ring tumayo. Good afternoon, I'm Teacher Angel Chavez at ako ang tumawag sa iyo para ipaalam na pupunta ako dito sa bahay niyo. Pagkilala pa ng dalaga sabay lahad sa kamay. Oh, hi Miss Chavez. I'm Arky Argente, Arvin's brother. Tugon pa ng doktor dito. Okay, maupo ka muna. Glad at dinalhan ka na ni Manang ng snacks while waiting for me. Kanina ka pa ba dito? Muli pa nitong sambit. Around 5 minutes pa naman, Doc. Oh, okay. 5 minutes is a bit long na, ha? Kaya hindi na muna ako magbibihis at mag-uusap na muna tayo. I'll just remove my coat first. Dahil dooy, dali-dali namang nainom ni Angel ang juice dahil klarong-klaro ang matigas na pandesal ng doktor sa tiyan. Kahit pa may damit naman ito. Medyo fit na fit kasi ang suot nito kaya klarong-klaro niya ang sexy nitong katawan. At kahit natatabangan siya sa juice ay naubos niya pa rin iyon dahil sa kaba. Okay, so I guess pwede na tayong magsimula. Untag naman nito sa kanya. Actually Doc, mas gusto ko sanang makausap ang parents mismo ni Arvin. I mean, parents niyo mismo. Wala na kaming parents at ako na ang legal guardian ng brother ko. Oh, I'm sorry. Hindi ko po alam. Oh, it's okay. So, how's Arvin's performance at school? Bulakbol pa rin ba? Actually, I'm only a student teacher dahil OJT ko po sa first semester ng last year ko sa college. I already asked Arvin's advisor kung bakit nasa list ko siya pero hindi siya pumapasok. What? Hindi siya pumapasok? Hindi mo alam? Nope. Kasi kapag tinanong ko siya, sinasabi niya nasa school siya or kagagaling lang sa school. May sarili kasing kondo si Arvin dahil binilhan ko siya at doon na siya namamalagi. Hindi ko alam na hindi pala siya pumapasok. Oh, that kid. I'm sorry, Doc. Pero even ako, wala din pong alam. Late ko na din po kasi na-notice At sabi nga po ng advisor, ang reason daw po kung bakit ayaw ni Arvin pumasok ay dahil isang student teacher lang po ang kasalukuyang nagtuturo. Ibig sabihin, hindi sineseryoso ni Arvin ang pagtuturo ko, where in fact, graded po lahat ng assessment na ginagawa ko. Thank you. At least ngayon alam ko na. Don't worry at pupuntahan ko siya sa condo niya ngayon din. Thanks for your time, Miss Chavez. Oh, no worries po, Doc. Pakisabi na rin kay Arvin na hindi naman ako nangangagat Kaya safe siya sa klase ko. Tawa pa ng dalaga na siyang ikinangiti na rin ng doktor. Okay, mauna na po ako. At gagawa pa po ako ng PowerPoint presentation para bukas sa klase ko. And I hope to see Arvin tomorrow. Salamat din sa oras mo, Dr. Argente. Okay. But wait, I'll drive you home na lang. Naku, salamat na lang, Doc. Pero marami namang jeep sa labas Okay lang po ako. Are you sure? Pupuntahan ko na din kasi si Arvin after kitang mahihatid Kaya okay lang naman para sa akin. Alright. Sige po, Doc. Salamat. Ngiti na lamang ni Angel at wala nang nagawa pa. Una siyang hinatid ni Arky sa dorm niya. At dahil bawal makapasok ang kotse sa gate ay hanggang labasan lang ang binata. Nagpasalamat naman si Angel dahil sa pagmamagandang loob ng binata saka pumasok na. Ngunit hindi naman niya mapigilan ang sarili nang linguning muli ang binata nang medyo makalayo na ang kotse nito. Kinabukasan din ay maagang gumayak si Angel at pumasok sa paralan upang simulan na naman ang kanyang klase. Habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng kanyang mga estudyante para sa attendance,
ay nilaktawan niya muna si Arvin at huli ng tinawag. Ngunit wala pa rin ito doon kaya napahinga na lamang siya ng malalim at akma na sanang sisimulan ang kanyang klase nang marinig niya ang boses ng isang lalaki. Aray kuya! Dooy, nakita niya nga si Doc Arky na pinipingot ang tenga ni Arvin papasok ng silid-aralan. Doc? Wika naman ni Angel. Oh, good morning Teacher Angel. Hinatid ko na po si Arvin at baka lumiko na naman ang daanan. Tawa pa ng doktor. Hello Arvin, glad at nakaabot ka. Don't worry, dahil hindi naman ako nangangagat. And please, seryosuhin mo ang klase ko dahil kahit OJT pa lang ako, baka ma-handle din kita soon kapag naging teacher na ako with license. Kaya be good. Kung ayaw mong bumagsak, pumasok ka, okay? Papasok talaga yan, Teacher Angel, dahil kinuha ko na ang susi ng kondo niya at isusunod ko na ang kotse niya kapag may narinig pa akong issue. Kaya, little bro, be good, okay? Maupo ka na doon, Arvin, at sisimulan ko na ang class a minute from now. Utos niya dito na agad rin namang ginawa ni Arvin. Thank you, Doc. Akala ko hindi na makakaabot si Arvin. Don't worry at bibigyan ko po siya ng notes para makahabol po siya sa lesson namin. Student teacher pa ba yan? Parang isa ka na talagang teacher ah. Oh, God's will, Doc. Sana nga po. Okay, sabihan mo lang ako kapag may ginawa na namang di mabuti ang kapatid ko ha. Oo naman. At doon na nga natapos ang pag-uusap ng dalawa dahil nagpaalam na rin si Arky na siya'y aalis na. Lumipas pa ang ilang araw ay wala namang naging problema kay Arvin at matalino din ito. Sineryoso din ito ang klase niya at nakakasiguro si Angel na takot lamang itong bawiin ng kuya nitong doktor ang lahat ng pag-aari niya. Kaya ngayon, mas lalo pang nagpupursige. Hanggang isang gabi, kakatapos lang noong gawin ni Angel ang kanyang lesson plan nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Sinagot naman niya agad iyon kahit pa unregistered number ang nakalagay. Hello? Patanong niyang panimula. Is this teacher Angel Chavez? Rinig niyang wika sa kabilang linya. Pamilyar ang boses na iyon kaya agad siyang napangiti nang malamang boses iyon ni Doc Arky. Doc Arky, ikaw ba to? Oh yeah, yes, it's me, Teacher Angel. I'm sorry naisturbo ba kita? Hindi naman, dahil kakatapos ko lang din gawin ang lesson plan ko for tomorrow. Bakit ka ba napatawag? Sorry kinuha ko na ang number mo dito sa call logs ko nung tinawagan mo ako about your concern kay Arky. Akala ko nga mali ang number na nakuha ko eh. Napatawag ako kasi itatanong ko lang sana kung wala ka bang problema kay Arvin. Wala naman, Doc. Nakikinig naman siya at nagpa-participate. Palagay ko natakot yun na kunin mo sa kanya ang kotse niya. Okay, that's good to hear. Tatawag naman ako, Doc, kapag may problema pa rin kay Arvin. Pero as for now, wala pa naman. Oh yeah, oo nga naman. That's what you told me. Yes po, Doc. Wala na po ba kayong itatanong kay Arvin? Wala na. Wala na, pero sa'yo meron. Bagya namang nagulat si Angel sa narinig. Sa akin? Yeah, actually, itatanong ko sana kung available ka ba bukas dahil Saturday naman. Gusto ko lang sanang makasabay ka mag-dinner if you allow me. Utal-utal pa nitong sabi. Kasi Doc, uuwi po kasi ako bukas sa bayan namin eh. Umuwi kasi ako every Saturday at Sunday lang po ang balik ko. Okay then, Sunday na lang? What do you think? Gustuhin ko mang
Pero gagawa pa kasi ako ng lesson plan yan, Dok eh. At pag-aaralan ko pa rin po ang lesson ko for Monday. No worries. It's okay. Naintindihan ko na you're busy since you're graduating naman. So okay lang. Mag-iingat ka na lang pauwi. Salamat, Doc. Huling wika ni Angel saka pinatay na nga ang linya. Pag-end niya sa tawag ay doon na nga siya napangiti ng pagkatamis-tamis. Sa isip niya'y bakit kaya siya inimbitahan ni Arky mag-dinner? Gustuhin niya mang hindi mag-assume pero may pagka-assuming din siya minsan kaya natatawa na lamang siya sa naiisip. Hanggang matapos na nga ang buong linggo at panibagong linggo na naman ang kanyang sisimulan, ay palagi pa ring hinihingi ni Arky ang schedule niya para sila'y magkapag-dinner na. At dahil medyo naaawa na din ang dalaga sa gwapong doktor, kaya pinagbigyan niya na ito isang gabi. Sinundo naman siya nito sa dorm at pumunta sa malapit na restaurant. Dok, mukhang mahal po ang mga pagkain dito. Doon na lang po kaya tayo sa mas mura? Naiilang pang panimula ni Angel. Oh no, it's okay. Dito kami laging kumakain ni Arvin kapag may special occasion. Kaya masasabi kong worth it naman ang magiging bayad dito. Pero bakit tayo lang ang nandito? Bakit walang ibang tao? Kasi special ang gabing to para sa akin dahil after 2 weeks pumayag ka na rin na makipag-dinner sa akin. Namula naman ang dalawang pisngi ni Angel sa narinig kaya yumuko na lamang siya agad para hindi iyon makita ni Arky. Maya-maya pa'y lumapit naman ang waiter sa kanila kaya doon na siya umayos ng upo. Good evening, Sir Arky, and to your lovely girlfriend. Isa-serve na po ba namin ang mga food, sir? Nagulat naman si Angel at medyo nahiya dahil sa sinabi ng waiter na nobya siya ni Doc Arky. Ngunit hindi na lamang siya nagsalita. Oh yeah, serve it now. Thank you. Oh, may pinareserve ka na palang foods? Yup, noong pumayag ka kasi, aligaga na ako kaya pumunta ako agad dito at sinabing huwag tatanggap ng kahit isang customer tonight dahil oras natin to. Wait, teka, sinabi mo lang na huwag tatanggap ng customer at sinunod ka nila? You mean you own this restaurant? Sabihin na lang natin na kami ng little brother ko ang may-ari nito. But the whole hospital kung saan ako nagtatrabaho ay originally sa akin. Ano? Ganoon ka kayaman? Oh my! Hindi na nga napigilang usal ni Angel. Really? Oh no, hindi naman siguro. Mas masasabi kong mayaman ang isang tao kapag maraming nagmamahal sa kanya. Ngiti na lamang ng binata. Hindi naman nakaimik si Angel dahil hindi niya lubos na akalain na sa edad ni Arky na 28 ay madami na itong napagtagumpayan sa buhay at marami ng pag-aaring bagay na pangarap ni Angel. Kaya ng mga sandaling iyon ay hindi na nga niya napigilan ang pagngiti na siyang napansin naman agad ni Arky. What's with that gorgeous smile, ha? Oh no, wala. Kung iisipin lang kasi, halos magkasing edad lang tayo. I mean, we're not that far. Pero ako, nag-aaral pa, samantalang ikaw, ang dami mo nang narating. Pangarap na pangarap ko din kasi yan, kaya pinagbubutihan ko talaga ang lahat para sa mga magulang at kapatid ko. Oh yeah, I know you can make things possible. Ikaw pa, ang galing mo kaya. And I hope soon, kapag natupad mo na yan, maging saksi ako sa tagumpay mo. Sana nga, Arky, sana nga. Doon na nga, hindi napigilan ni Angel ang ikwento sa binata ang talambuhay niya
pati ang pagkakapulot ng mag-asawa sa kanya sa basurahan, ang pambubuli ng mga kapatid niya na hindi niya magawa-gawang gantihan dahil mahal niya ang mga ito. Naikwento rin ni Arky ang buhay niya din sa dalaga at kung paano nangyaring sila na lamang ni Arvin ang magkasama. Sa simpleng kwentuhang iyon ay mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Hanggang sa magsunod-sunod na nga ang paglabas ng dalawa, hanggang sa matapos ang OJT ni Angel ay nagkakasama pa rin sila ni Arky na nauwi sa panliligaw. Ngunit ipinaintindi naman ng dalaga sa binata na hindi pa siya handa at pangarap niya muna ang kanyang uunahin. Naiintindihan naman iyon ni Arky at nangakong maghihintay siya kung kailan magiging handa si Angel. Nakagraduate ang dalaga with flying colors, nakapag-exam at nakapasa sa LET kung saan isa na siyang ganap na guro na may lisensya. Nag-apply siya sa public school at natanggap siya agad. Nakapagsimulang magturo at ngayon ay unti-unti nang nagtatayo ng grocery store. At lahat ng tagumpay ni Angel ay walang palya si Arky. Nasa likod lamang siya ng dalaga lagi at tinutupad pa rin ang pangakong hindi niya ito iiwan at maghihintay lang. Naging malapit na din si Arky sa pamilya ni Angel dahil kung saan ang dalaga ay nandoon din siya at nakasuporta. Hanggang isang araw, nasa apartment ni Angel si Arky dahil bukod sa dinadalaw nito ang dalaga ay niyaya din niya itong magsini. Pumayag naman si Angel at naghahanda ng umalis. Nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, sinagot naman niya agad iyon at pagkatapos ay bumalik sa sala kung saan naruroon si Arky. Arky, pwede bang i-postpone na muna natin ang lakad? Oh, why? What's wrong? Tumawag kasi si nanay at sinabing nag-iiyak daw si Ate Kim at nasa hospital dahil nagdudugo. Saang hospital? Sa bayan niyo ba? Oo. Sorry talaga ha. Alright, sasama na ako. Tara na at para maabutan natin sila. Tumango na din ang dalaga at taimtim na nanalangin kahit nasa loob ng sasakyan. Napag-alaman kasi ng nanay nila na nagdadalang tao si Kim at hindi pinanagutan ng lalaki kaya nagtangkang ipa-abort ang sanggol. Mabuti na lamang at naabutan nila si Kim kaya naisugod agad sa ospital. Pagdating sa ospital ay dumaritso na sila sa silid ni Kim at doon naabutan ni Angel na nag-iiyak pa rin ito at pinapalo-palo pa ang tiyan na pinipigilan naman nila ni Ara at ng ginang. Doon na pumasok sa eksena si Angel at galit na hinarap si Kim. Ate Ara, Nay, hayaan niyo na siya. Gusto mong paluin ang tiyan mo? What for ate? Para matanggal ang baby dyan? Ha? Oo, ayaw ko sa batang to. At bakit ayaw mo dyan? Hindi hinihingi ng sanggol na yan na buhayin niyo siya. Kayo ang gumawa sa kanya at kung ano man ang issue niyo ng leching boyfriend mo, walang kasalanan ang bata ate. Yeah, nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. Kaya ko nga to nasasabi dahil galing ako sa sitwasyon na yan. Marahil hindi nga ako pina-abort ng totoo kong nanay. Pero iniwan niya naman ako na parang laruan sa may basurahan. Alam mo ba ang feeling ng pagiging unwanted ate? Akala mo ba sa tuwing ngumingiti na ako, wala akong nararamdamang lungkot? Noong inamin sa akin nila nanay at tatay ang totoo, nagpasalamat pa rin ako noon. Pero nangako na lang mag-isa, doon na bumuhos ang luha ko. Bakit ayaw ng mga magulang ko sa akin? Malas ba ako para sa kanila? Magiging hadlang ba ako sa kung ano man ang mga plano nila? Kaya ko to sinabi dahil ayaw ko nang maulit pa yun ate.
Mahal kita at kahit nagkamali ka, mamahalin ka pa rin namin at susuportahan. Ano naman ngayon kung ayaw kang panindigan ng boyfriend mo? Nandito kami. Kami ang magiging pamilya niyan. Paano ko siya bubuhayin, Angel? Wala na akong trabaho. Magiging dagdag pasanin lang kami ng nanay at tatay. Ako ang susuporta sa bata. Ikaw? Pero bakit mo naman gagawin yun? Naging masamang ate ako sa iyo, Angel. Masama o mabuti, kapatid pa rin ang turing ko sa iyo. Kaya huwag ka nang magbabalak na ipa-abort yan dahil inosente ang batang yan. Hindi niya alam na paglabas niya wala siyang tatay. Pero hindi natin ipaparamdam sa kanya na may kulang sa pagkatao niya. Dahil pupunan natin ng pagmamahal ang buong paligid niya. At doon na nga naiyak si Kim at niyakap ang kapatid. Humingi na rin ito ng tawad sa kanya, pati na rin si Ara. Kaya masasabi niyang iyon na ang simula ng kanilang masayang pagsasama. Sinusuportahan ni Angel ang kapatid at sa katunayan ay mas excited pa ito. Kahit malayo pa ang kabuuanan ni Kim ay namimili na in advance si Angel ng mga higaan at gamit. Nang manganak naman si Kim ay si Arky na ang nagpasya na sa hospital niya dalhin si Kim at wala siyang ipapahingi na bayad. Noong unay tumutol pa si Angel pero kalaunay napapayag na rin ang dalaga. Hanggang sa naging matagumpay nga ang panganganak ni Kim at si Angel ang unang-unang kumarga sa sanggol. Oh my, ang cute naman. Gagawin ni Tita Angel ang lahat para sa iyo, baby boy. Mamahalin ka namin ng buong buo. Masayang wika ni Angel habang karga-karga niya ang sanggol. Buti pa ang ate mo, may junior na. Ako, ilang years na hindi mo pa rin ako sinasagot. Pabirong hirit naman ni Arky. Ay, nanliligaw ka ba, Doc? Matagal na, no? Ilang taon na. Sus, kung hindi lang ako gwapo at loyal, ewan ko na lang talaga. Okay, sige na nga. Dahil masaya ako ngayon dahil kay baby boy at masaya din ako dahil never mo akong iniwan. Kaya yes, sinasagot na kita, Dr. Arky Argente. As in? Talaga ba? Baka nagbibiro ka lang, ha? Bakit? Ayaw mo ba? Okay, babawiin ko na lang. Oh, no. Joke lang. Ito naman, oh. Siyempre, gustong gusto. Mahal na mahal kita, Angel. Ihim. Baka masyado na kayong in love dyan at nakalimutan nyo na may mga kasama kayo dito, oh. Tikhim naman ni Ara na siyang ikinatawa ng lahat. Habang palaki ng palaki ang baby boy ni Kim, ay pasaya naman ang kanilang buhay. Nagpakasal na rin sina Angel at Arky makalipas ang 3 taong pagiging magkasintahan at nagplanong sila naman ang bubuo ng sarili nilang pamilya. Hindi pa rin naman natitigil ang pagsuporta ni Angel sa anak ni Kim, pero nang makapagtrabaho na ang dalaga ay pinahinto niya na rin si Angel sa pagsuporta at sinabing mag-focus na muna sa magiging pamilya niya. Ilang taon pa ang lumipas ay isang ganap na pamilya na nga sila Arky at Angel, kasama ang kanilang munting anghel. Kapag naman may simpleng okasyon ay nagkakaisa pa rin ang kanilang pamilya at napupuno ng masasayang kwentuhan at halakhakan ang buong hapagkainan. The end. Oh my kulay, napakaganda ang story na ito. Actually, I had a hard time narrating this story. Oh my gosh, Regine. This story, it took me forever kasi naluluha talaga ako. And I need a break. I have to stop just to get my voice back.
And then an hour after, every time I came back, iiyak na naman ako. Oh my goodness. Next time, I want funny story. You know what? Palatawa talaga ako. At the same time, iyakin. Okay, if you enjoy at naluha kayo, please like and comment. Thank you, Regine, and thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. That's right, you need to click the bell para ma-notify kayo. Okay, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.